Pinirmahan ng sarili kong asawa ang kamatayan ko para ibenta ang kidney ko sa kabit niya. Habang duguwang nakahiga ako sa operating room, nagdiriwang sila sa aking mana. Sabi ni Dario, kailangan ko nang mamatay. Pero nang inig ang demonyo, nang hilayin ang takib, mismong ina ng kabit niya ang kanyang nahiwa. Hindi na ako luluhod. Ako ang tatapos sa inyo. Sino ang totoong mamatay ngayong gabi? Handa na ba kayo sa dubleng shock ng unang eksena? Ang akala ko ang araw na pinakasalan ako ni Dario Sarmiento ay ang araw na iniligtas ako ng may kapal mula sa dusa at kahirapan. 3 taon akong naniwala na ang isang sikat at respetadong surgeon na tulad niya ay nagpakumbaba para mahalin ang isang simpleng babaeng katulad ko na walang ibang maipagmamabang, kundi ang malinis na pangalan ng aking yumaong ama, ngunit mali ako. Dahil sa mismong kwarto ng ospital kung saan siya tinitingala bilang isang Diyos na nagliligtas ng buhay. Doon ko natuklasan na ang lalaking tinawag kong asawa ay isang demonyong matagal nang naghihintay sa aking kamatayan. Nangyari ang lahat sa isang napakalimot na hapon sa St. Jude Medical Center sa Manila. Nagpunta ako roon para dalhan si Dario ng kanyang tanghalian tulad ng ginagawa ko halos araw-araw. Dahil wala siya sa kanyang pribadong opisina, ipinatong ko ang lalagyan ng pagkain sa kanyang mesa. Sa gitna ng pag-aayos ko ng mga gamit, may isang makapal na brown envelope na nahulog mula sa gilid ng kanyang mesa. Tumapon ang mga papel sa sahig. Yumuko ako para pulutin ang mga iyon. At doon sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, tumigil ang ikot ng mundo ko. Ito ay isang opisyal na surgical consent form para sa isang major organ transplantation. Ang nakasulat na pangalan ng lalabas na kidney donor ay ako, Maris Villanueva Sarmiento. At ang nakalagay na recipient ay isang babaeng nagngangalang Selena Robles. Sa ibaba ng dokumento, may isang pamilyar na pirma, isang pirma na napaka-pisikal na katulad ng sa akin, ngunit alam kong kailanman ay hindi ko itinatak sa papel na yon. Maling-mali. Dahil kailanman ay hindi ako nagboluntaryo na magbigay ng kahit anong parte ng aking katawan sa kanino man. Mabilis na lumamig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang biglang pagbaba ng dugo mula sa aking ulo patungo sa aking mga paa. Nanginginig ang aking mga daliri habang hinahawakan ko ang papel na iyon at ang bawat salitang nakalimbag doon ay tila mga karayom na tumutusok ng paulit-ulit sa aking dibdib. Paano nangyari ito? Kailan pa ako pumirma sa ganitong dokumento habang nakatayo ako sa gitna ng lamig ng kwarto? Mabilis na lumitaw sa aking isip ang mga nakaraang buwan. Ang mga hindi maipaliwanag na blood test na ipinagawa sa akin ni Dario sa sarili niyang laboratorio. Ang mga bitaminang personal niyang ipinapainom sa akin. Gabi-gabi na sinasabi niyang para sa aking anemic na kondisyon. Ang mga paulit-ulit niyang pag-alala kapag nasasaktan ng aking likod. Hindi pala yon pag-aalala ng isang pinyensyadong asawa. Yon ay pag-inspeksyon ng isang butcher sa karne na kanyang ibebenta. Narinig ko ang tunog ng mga sapatos na lumalapit sa pinto mula sa labas ng hallway. Mabilis kong ibinalik ang mga papel sa loob ng envelope at inilagay ito sa eksaktong pwesto kung saan ko ito nakuha. Yumuko ako sa gilid ng mesa, sinusubukang kontrolin ang aking paghinga na para bang may sumasakal sa aking leeg. Ayokong makakita siya ng kahit anong bakas ng takot o pagdududa sa aking muka. Bumukas ang pinto. Pumasok si Dario, nakasuot ng kanyang malinis at puting doctor's coat. Nang makita niya ako agad na lumabas sa kanyang mga labi ang isang napakatamis at napakaalagang ngiti, ang ngiting naging dahilan kung bakit ako nagtiwala sa kanya ng buong buhay ko. Sweetheart, bakit nandito ka na kaagad? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na mag-abalang magdala ng tanghalian ko. Nag-aalala ako na napapagod ka. Malambing niyang sabi habang lumalapit sa akin. Naramdaman ko ang pagtatayo ng mga balahibo sa aking braso nang hawakan niya ang aking balikat. Yumakap siya mula sa aking likuran at ibinaon ang kanyang mukha sa aking leeg. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko naramdaman ang init ng pagmamahal. Naramdaman ko ang lamig ng isang patalim na nakadikit sa aking balat. At bago siya bumitiw, naramdaman ko ang marahang pagpisil ng kanyang mga daliri sa aking kanang tagiliran sa mismong pwesto ng aking kidney.
Medyo malamig lang ang panahon ngayon, Dario. Sagot ko. Ang boses ko ay nanginginig, ngunit pinilit kong gawing banayad. Tumingin ako sa kanyang mga mata, naghahanap ng kahit konting konsensya, ngunit wala akong nakita kun ang isang malamig at kalkuladong ambisyon. Uminom ka ba ng bitamina na ibinigay ko sa iyo kagabi? Tanong niya habang inaayos ang buhok ko sa likod ng aking tainga. Kailangan nating siguraduhin na malakas ang katawan mo, Maris. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Uminom ako. Pagsisinungaling ko kahit na ang totoo, ay itinapon ko ang gamot na yon sa sink kagabi dahil sa kakaibang amoy nito. Sino pala si Selena Robles Dario? Natigilan si Dario. Ang kanyang mga kamay na nakawak sa aking balikat ay biglang tumigas. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang ngiti sa kanyang muka at napalitan ng isang mabilis na pagkurap ng kanyang mga mata, isang malinaw na senyales ng pagkagulat at pagtataka. Ngunit, bilang isang magaling na doktor at aktor, mabilis ning nabawi ang kanyang poise. Selena, isa siyang VIP patient sa hospital. May severe renal failure, sagot niya habang umiwas ng tingin at naglakad patungo sa kanyang mesa para ayusin ang mga gamit. Bakit mo na itanong? Nakita ko lang ang pangalan niya sa isang brochure sa waiting room. Malamig kong sagot habang pinapanood ang bawat galaw niya. Lumingon siya sa akin at numiti ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Don't worry about work stuff, sweetheart. Ang isipin mo lang ay ang sarili mo. By the way, tumawag pa lang attorney ng tatay mo kanina. Inaayos na nila ang natitirang mga dokumento para sa transfer ng lupa at pera sa account mo. Sabi ko sa kanila ako na ang mamamahala para hindi ka na ma-stress. Doon ay tuluyang nabasag ang huling pira-pirasong tiwala na natitira sa aking puso. Namatay ang tatay ko 6 na buwan na ang nakakaraan dahil sa isang biglaang cardiac arrest habang nasa ilalim ng pangangalaga ni Dario sa ospital na ito. Iwan sa akin ng tatay ko ang lahat ng kanyang ari-arian mga lupa sa probinsya at pera sa bangko na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. At ngayon, natanto ko na ang lahat ay bahagi lamang ng isang napakadilim na plano. Lumabas si Dario mula sa opisina para sagutin ang isang tawag sa telepono. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto na nakawang ng kaunti. Sa katahimikan ng pribadong hallway, narinig ko ang kanyang boses. Hindi na ito ang boses ng alagang asawa. Ito ay ang boses ng isang taong walang awa. Huwag kang mag-alala, Selena sweetheart. Marahang sabi ni Dario sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagmamadali. Nakahanda na ang lahat. Tiniyak ko na ang mga resulta ng matching tests. Tiyak na babagay sa iyo ang kidney ni Maris. At kapag natapos na ang operasyon, may konting komplikasyon na mangyayari sa anesthesia niya. Walang makakahinala. Pagkatapos nito, makukuha na natin ang buong mana ng tatay niya at makakalipag na tayo patungong Switzerland. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Nakahawak ang aking kamay sa aking dibdib habang sinusubukang pigilan ang aking paghikbi. Ayokong lumabas ang kahit anong tunog mula sa aking bibig. Ang sakit ay napakatindi para bang hinait ang aking puso ng paulit-ulit. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ko, ang lalaking inakala kong nagligtas sa akin mula sa dusa, ay ang lalaki palang nagpaplano ng aking pagpatay para sa kanyang kabit at sa aking pera. Hindi ako umiyak sa harap niya. Hindi ako lumabas para magwala o sumigaw. Ang aking dignidad bilang anak ng aking ama, ang tanging bagay na natitira sa akin sa sandaling ito. At hindi ko yon ibababa sa harap ng isang kriminal. Dahan-dahan akong lumakad palayo sa opisinang yon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng ospital ay parang hakbang patungo sa aking sariling libingan kung hindi ako kikilos. Nang makalabas ako sa pinto ng ospital, naramdaman ko ang mainit na hangin ng Maynila sa aking mukha. Nanginginig ang aking buong katawan mula sa galit at matinding sakit. Ngunit ang aking isipan ay biglang naging malenaw at matalim. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bag. Hahanapin ko ang tanging taong alam kong may utang na loob sa aking yumaong ama. At may sapat na kapangyarihan para tulungan ako si Basi Agbayani, ang medical director ng ospital at ang pinakamalapit na kaibigan ng aking tatay. Pinindot ko ang numero. Sa ikatlong ring sinagot niya ang tawag. Maris Ija, bakit ka napatawag?
Tanong ng matandang doktor sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa langit habang ang isang patak ng luha ay sa wakas ay umagos sa aking pisingi. Ang huling luha na iluluha ko para kay Dario Sarmiento. Dr. Leandro. Ang boses ko ay malamig matatag at puno ng isang pumatay na determinasyon. Alam ko na kung sino ang pumatay sa tatay ko, 6 na buwan na ang nakakaraan. At ako na ang kasunod niyang papatayin sa mesa ng operasyon. Hindi kailanman naging mabilis ang takbo ng oras tulad ng hapon na yon. Pagkaalis ko sa ospital, matapos kong tawagan si Dr. Leandro, mabilis kaming nagkita sa isang tahimik at pribadong coffee shop malapit sa sementero o kung saan nakalibing ang aking tatay. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga mata ng mga taong kilala ni Dario, isang lugar kung saan ang bawat pabulong na salita ay mananatiling lihim. Nang maupo si Dr. Leandro sa aking harap, nakita ko ang matinding pag-aalala at lungkot sa kanyang mga mata. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ng aking tatay nung nabubuhay pa ito. At siya rin ang taong palaging nagpapaalala sa akin na manatiling matatag. Maris Ija. Marahang panimula ni Dr. Leandro habang inilalapag ang isang munting folder sa mesa. Sigurado ka ba sa mga sinabi mo sa telpo? Numalaking paratang ang ibinabato mo kay Dario. Siya ay isa sa mga pinakarespetadong surgeon sa hospital natin. Tumingin ako sa kanyang mga mata. At kahit na nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa, pinilit kong gawing pader ang aking boses. Dr. Leandro, nakita ko ang consent form na may feke kong pirma. Narinig ko mismo sa sarili niyang mga labi ang pakikipag-usap niya kay Selena Robles. Hindi ako nag-iilusyon. Ang asawa ko, ang lalaking itinuring kong tagapagligtas, ay ginagamit lang ako. Bumuntong hininga ng malalim si Dr. Leandro. Inabot niya ang folder at dahan-dahan itong binuksan sa aking harap. Nang tumawag ka sa akin kanina, agad kong ipinag-utos ang isang lihim na audit sa mga medical na record ng tatay mo nung gabi na pumanaw siya sa operating room. At may mga bagay na hindi nagtutugma, Maris. Kumatok ang kaba sa aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nung gabing iyon, patuloy ni Leandro ang kanyang boses ay naging napakalalim at puno ng galit. May sapat na oras para isagawa ang kinakailangang procedure para iligtas ang tatay mo. Ngunit batay sa mga digital timestamps ng surgical equipment, sadyang pinalipas ni Dario ang 40 minuto bago siya nagpasimula ng resuscitation. Inilagay niya sa medical report na nagkaroon ng biglaang cardiac arrest, ngunit ang totoo, sadyang hinayaan niyang huminto ang puso ng tatay mo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong katawan. Ang hangin sa aking lalamunan ay parang nagiging salamin na pumupunit sa aking dibdib. Ang tatay ko, ang mabait at walang kalaban-labang guro na wala nang ibang inisip kundi ang kapakanan ko, ay pinatay ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Bakit? Bulong ko habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa aking kandungan. Bakit niya ginawa iyan sa tatay ko? Dahil bago pa man mamatay ang tatay mo, ang pamilya ni Selena Robles ay nagpasok na ng malaking kapital sa mga negosyo ni Dario. Sagot ni Leandro. Kailangan ni Dario ng pera para bayaran ang kanyang mga utang sa sugal at sa hindi matagumpay na investments. At alam niyang kapag mawala ang tatay mo, ang buong ari-arian at pera na nagkakahalaga ng 10 milyon ay mapupunta sa iyo. At bilang asawa mo, madali niya ito makokontrol. Naiyak ako, ngunit hindi ito iyak ng isang babaeng sumusuko. Ito ay iyak ng isang anak na pinalaki ng isang marangal na ama. Pinunas ko ang aking mga luha gamit ang likod ng aking kamay. Hindi ako magiging biktima. Hindi ko hahayaan na matapos ang kwentong ito sa paraang gusto ni Dario. Tulungan niyo ako, Dr. Leandro. Sabi ko habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Huwag natin siyang isumbong agad sa pulisya ngayon. Kapag ginawa natin yon, gagamitin niya ang kanyang pera at impluwensya para makatakas. Gusto ko siyang mahuli sa mismong act ng kanyang krimen. Gusto ko siyang makita na bagsak at walang maidahilan. Tumingin sa akin si Dr. Leandro nang may paghanga at paggalang. Anong balak mo, Maris? Itutuloy natin ang laro niya. Malamig kong sagot. Papaiwalain natin siya na wala akong alam. At sa araw ng operasyon,
ibibigay natin sa kanya ang pinakamalaking gulat ng kanyang buhay. Pagdating ng gabi, umuwi ako sa aming bahay na para bang walang nangyari. Naglinis ako ng mesa, nagganda ng hapunan at nagsuot ng isang simpleng damit. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Dario, pinalitan ko ang galit sa aking mukha ng isang bana at nangiti. Nandito ka na pala, Dario? Bati ko habang kinukuha ang kanyang bag. Oo, sweetheart. Medyo napagod ako sa hospital. Sabi niya habang humahalik sa aking piski. Ang halik na iyon ay parang dumi na gusto kong sabunin at hugasan agad. Umupo kami sa hapagkainan. Habang kumakain kami ng sabaw, kumuha si Dario ng isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang bulsa at nagbuhos ng isang kulay sulat na likido sa aking baso ng tubig. Uminom ka muna nito, Maris. Malambing niyang sabi habang inilalapit ang baso sa aking harap. Ito yung bagong concentrated vitamin na ipinagtimpla ko sa iyo. Maganda ito para sa sirkulasyon ng dugo mo bago ang check-up mo sa Biyernes. Tumingin ako sa baso ng tubig. Ang likido sa loob ay may kaunting kalabuan. Alam ko na ngayon kung ano ito, isang uri ng chemical na magpapababa ng aking immune system at magpapabilis ng aking blood clotting time para magmukhang natural ang mga komplikasyon sa oras ng operasyon. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ni Dario. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aabang, para bang hindi na siya makapaghintay na mainom ko ang laso na yon. Salamat, Dario, sabi ko ng may mahinahong boses. Inangat ko ang baso. Dinala ko ito sa aking mga labi. Nakita kong lumaki ang mga mata ni Dario sa kagalakan. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay napapakita ng matinding pagmamadali. Ngunit bago pumasok ang tubig sa aking bibig, bigla akong huminto at napahawak sa aking tiyan. Naku, mukhang sumasakit ang tiyan ko. Daing ko habang dahan-dahan tumatayo. Bakit? Ano nangyayari? Tanong ni Dario, agad na tumayo mula sa kanyang upuan. Tinala ko ang baso ng tubig at mabilis na naglakad patungo sa may bintana ng dining room kung saan nakalagay ang isang malaking palamuting halaman sa paso. Sa harap ng kanyang mga mata, dahan-dahan kong ibinuhos ang buong nilalaman ng baso sa lupa ng paso. Parang nasusuka ako kapag nakakakita ng tubig na yon, sabi ko habang pumupunas ng bibig at humaharap sa kanya. Bukas ko na lang iinumin, Dario. Nawala ang kulay sa mukha ni Dario. Ang kanyang mga labi ay nag-isang linya sa matinding pagkadismaya at galit na sinusubukan niyang itago. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng banta. Inabot niya ang aking braso at pilit na pinisil ang aking pulso ng napakahigpit. Ang sakit ay nagparating ng kuryente sa aking buong braso, ngunit hindi ako yumuko. Hindi ako nagpakita ng kahit anong takot. Bakit mo itinapon yun, Maris? Malamig at matalim niyang tanong. Ang kanyang boses ay wala nang natitirang lambing. Inihanda ko yon para sa'yo. Hindi mo ba pinahahalagaan ang ginagawa ko para sa kalusugan mo? Tumingin ako sa kanyang mga mata ng walang kurap. Naiirita ka ba dahil lang sa isang baso ng bitamina, Dario, no? O may iba kang dahilan kung bakit gusto mo talagang maiinom ko yan ngayong gabi? Natigilan si Dario. Ang kanyang hawak sa aking pulso ay bahagyang lumuwag habang nakatitig siya sa akin, sinusubukang basahin kung may alam ako. Ang katahimikan sa pagitan naming dalawa ay naging napakabigat, para bang isang bomba na pwedeng sumabog sa kahit anong segundo. Tila nag-iiba ka na ngayon, Maris? Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng panganib habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. May itinatago ka ba sa akin? Matapos ang gabi ng aming pagtatalo sa hapagkainang tuluyang tinanggal ni Dario ang kanyang mabait na maskara. Kinabukasan, bago pa man ako makabangon mula sa higaan, narinig ko ang pag-ikot ng susi mula sa labas ng pinto ng aming kwarto. Kinuha niya ang aking pangunahing telpo o inilak ang lahat ng pinto at gate ng bahay at nagpasok ng isang pribadong nurse na nagngangalang Rita para bantayan ng aking kalusugan. Para sa sarili mong kabutihan ito, Maris. Malamig na sabi ni Dario bago siya umalis patungong ospital noong umagang iyon. Masyado kong balisa ka makailan. Kailangan mong magpahinga ng buo bago ang check-up natin sa Biyernes. Si Rita ang bahala sa'yo.
Nakatayo ako sa gitna ng kwarto, pinapanood ang kanyang pag-alis. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa na buksan ang pinto. Alam kong ang pagpapakita ng iyo, duy o takot ay magbibigay lamang sa kanya ng kasiyahan. Ang aking katahimikan ay ang aking pinakamalakas na sandata. Ngunit ang bahay na ito, na dating punong-puno ng aking mga pangarap, ay naging isang kulungan. Pumasok si Nurse Rita sa kwarto. Isa siyang babaeng nasa bandang 30 taong gulang, may matitigas na mata at walang imik. Inilapag niya ang isang tray ng pagkain at isang baso ng gamot sa aking mesa. "Kailangan niyo nang inumin ito, Mrs. Sarmiento." Walang emosyon niyang sabi habang inihahanda ang isang syringe para sa aking blood sample. Tumingin ako kay Rita. Nakita ko sa kanya mga mata ang kaunting pag-aalinlangan. Hindi siya masamang tao. Ngunit, isa siyang taong kailangan ng pera para sa kanyang pamilya, isang bagay na madaling ginamit ni Dario para kontrolin siya. "Rita," mahinahon kong panimula habang nakaupo ako sa gilid ng kama. "Magkano ang ibinabayad sa'yo ni Dario para ikulong ako rito?" Natigilan si Rita. Mabilis siyang tumingin sa pinto bago humarap ulit sa akin. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Mrs. Sabi ni Dr. Dario, may sakit kayo sa pag-iisip at kailangan niyo ng strict observation." Isang pait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. "Sakit sa pag-iisip, yun ba ang sinabi niya sa'yo?" Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa kanya. Hindi ako nagpakita ng pananakot, kundi ng isang purong katotohanan na nagmumula sa aking mga mata. "Rita, nurse ka. Alam mo ang pagkakaiba ng gamot sa lason? Alam mo rin ang parusa sa isang medical na profesional kapag naging kasabwat sila sa isang premeditated murder." Bumaba ang tingin ni Rita sa syringe na hawak niya. Nanginginig ang kanyang mga daliri. "Huwag niyo po akong idamay sa mga pinagsasabi niyo. Sundalo lang po ako ng ospital." Kapag namatay ako sa mesa ng operasyon ngayong Biyernes, patuloy ko ang boses ko ay pabulong, ngunit parang kulog sa kanyang mga tainga. "Ang pangalan mo ang nakatala bilang nurse na nag-inject ng mga chemical na ito sa akin bago ang operasyon. Si Dario ay isang sikat na doktor na may maraming abogado. Kapag nag-imbestiga ang pulisya, sino sa tingin mo ang itatapon niya para maging fall guy? Siya ba? O ikaw na isang simpleng nurse?" Nawala ang kulay sa mukha ni Rita. Ang syringe sa kanyang kamay ay halos mabitawan niya. Nakita ko ang pagpasok ng takot at katotohanan sa kanyang isip. Alam niyang tama ako. Ang tulad ni Dario ay walang itinuturing na kaibigan kapag nanganib ang sarili nitong balat. Bago pa man makapagsalita si Rita, pumasok ako sa aking maliit na study corner sa loob ng kwarto. May isang lumang laptop doon na walang internet connection, isang bagay na hindi pinansin ni Dario dahil akala niya ay sira na ito. Ngunit ang laptop na yon ay naglalaman ng lumang backup drive ng aking tatay. Mabilis kong binuksan ang mga encrypted files na inipon ng tatay ko nung mga huling buwan ng kanyang buhay. At doon nakakita ako ng karagdagang ebidensya, mga bank transfer receipts kung saan unti-untim inililipat ni Dario ang pera mula sa personal account ng tatay ko patungo sa isang offshore account sa ngalan ni Selena Robles. Ang mga petsa ng transfer ay nangyari habang ang tatay ko ay nasa ICU pa, bago pa man siya formal na ideklarang patay. Ang lalaking ito ay hindi lang magnanakaw. Siya ay isang buwaya na walang busog. "Mrs. Sarmiento?" Pabulong na tawag ni Rita mula sa aking likuran. Lumingon ako. Nakatayo si Rita sa aking tabi, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng pawis. Kinuha niya ang isang maliit lumang prepaid phone mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito sa akin. "Gumula po ito sa akin," nanginginig niyang sabi. "Walang nakakaalang nito. Gamitin niyo po para tumawag ng tulon. Wag niyo lang pong sasabihin kay Dr. Dario na ako ang nagbigay sa'yo." Tumingin ako kay Rita nang may malalim na paggalang. "Salamat, Rita. Iniligtas mo ang sarili mo ngayong araw." Mabilis kong itinago ang maliit na telepno sa ilalim ng aking unan. Ngunit sa mismong segundo na maipasok ko ang telepno sa ilalim ng tela, narinig namin ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na bakal na tumatahak sa labas ng hallway. Ang tunog ng susi na pumapasok sa trangka ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto.
Mabilis na bumalik si Rita sa kanyang pwesto malapit sa tray. Sinusubukang magmukhang abala. Napaupo ako agad sa kama, itinago ang laptop sa ilalim ng kumot. Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Dario, ang kanyang mga mata ay matalim na gumagala sa buong kwarto. Tumingin siya kay Rita, pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May hawak siyang isang bagong hanay na mga medical na dokumento at isang injection vial sa kanyang kamay. Anong nangyayari rito? Malamig niyang tanong habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Bakit mukhang balisa kayong dalawa? Tumiin ako kay Dario habang nakaupo sa kama. Pinipilit ang aking muka na manatiling walang anumang emosyon. Walang takot, walang gulat. Ang isang babaeng may malinis na konsensya ay walang dahilan para manginig sa harap ng isang kriminal. Walang nangyayari, Dario. Sagot ko ng may mahinahong boses. Chin-check lang ni Rita ang aking blood pressure dahil medyo nahihilo ako kanina. Mabilis na tumingin si Dario kay Nurse Rita. Nakita ko ang paglunok ni Rita ng sarili niyang laway habang tumatango ito ng mabilis. Oo po, Dr. Dario. Katatapos ko lang po na ng vital signs si Mrs. Tinitigan kami ni Dario ng ilang segundo. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para mamuo ang yelo sa buong kwarto. Ngunit nang makita niyang wala akong anumang maling galaw dahan-dahan, slumuwag ang kanyang balikat. Inilapag niya ang vial sa mesa. Mabuti kung ganun, sabi niya habang lumalapit sa akin at hinawakan ang aking baba para iangat ang aking muka. Magpahinga ka na, Maris, dahil bukas ng gabi ililipat ka na natin sa VIP ward ng ospital para sa huling paghahanda. Gusto kong maging maayos ang lahat. Bukas ng gabi? Tanong ko, pinalabas na nagtataka. Akala ko ba Biyernes pa ang check-up ko? Inagahan ko na. Nuumiti siya ng isang ngiting puno ng panlilinlang. May mga bagong schedule ang operating room. Ayaong magkaroon ng delay sa mga gamot mo. Tumango ako ng dahan-dahan. Kung ano ang sa tingin mo ang makakabuti, Dario, natitiwala ako sa'yo. Ang mga salitang iyon, natitiwala ako sa'yo, ay ang pinakamalaking bitag na ibinigay ko sa kanya. Nakita kong lumabas ang isang matagumpay na nisi sa kanyang mga labi. Sa tingin niya, lubos na niya akong naipit. Sa tingin niya, wala na akong takasan. Pagkaalis ni Dario at ni Nurse Rita sa kwarto, agad kong kinuha ang maliit na telepo no sa ilalim ng aking unan. Sa ilalim ng kumot, mabilis kong itinext si Dr. Leandro. Habang nakakulong ako sa bahay, si Dr. Leandro naman ang gumagawa ng pinakamahalagang hakbang sa labas. Gamit ang kanyang otoridad bilang medical director, ipinatawag niya si Pilar Robles, ang ina ni Selena, sa kanyang opisina sa ospital. Si Pilar ay isang babaeng matakaw sa pera, ngunit walang gaanong kaalaman sa batas at medical na proseso. Ang tanging halaga sa kanya ay ang pera at ang buhay ng kanyang tanging anak na si Selena. Napakasimple lang ng alok ng ospital, Mrs. Robles, sabi ni Dr. Leandro kay Pilar habang inilalapag ang isang dokumento na may opisyal na tatak ng ospital. Dahil sa critical na kondisyon ng inyong anak na si Selena, may isang special insurance policy ang ospital para sa mga pamilya ng mga organ donors. Kapag pumirma kayo rito bilang kinatawan ng pamilya para sa emergency medical clearance, makakatanggap tayo ng 5 milyong piso bilang compensation para sa mga gastusin matapos ang operasyon. Nang marinig ni Pilar ang salitang 5 milyong piso, pinalaki niya ang kanyang mga mata sa matinding kasakiman. 5 milyon? Utal na tanong ni Pilar. Sigurado ba kayo, Dr. Leandro? Wala bang magiging problema rito si Dr. Dario? Si Dr. Dario mismo ang nagrekomenda sa inyo. Pagsisinungaling ni Leandro nang may napakaseryosong mukha. Ngunit dahil sa pagiging confidential ng kasong ito, huwag niyo munang babanggitin sa kanya hanggat hindi natatapos ang operasyon bukas. Gusto niya kayong sorpresahin sa pera. Dahil sa bulag na kasakiman, pinalagda ni Leandro si Pilar sa mga papel. Ang hindi alam ni Pilar ang mga dokumentong kanyang pinirmahan ay hindi insurance policy. Ito ay isang paunang pahintulot at kasunduan na naglalagay sa kanyang sariling pangalan bilang ang opisyal na lilipat sa operating room bilang kapalit na surgical subject sa ilalim ng probisyon ng Hospital Emergency Audit.
Naging con artist ang mismong batas para bitagin ang mga taong masasamang loob. Nang gabi ring iyon, sa tulong ni Nurse Rita na pilit na naghanap ng pagkakataon, mabilis kong naisaka, tuparan ng isang lihim na paglabas. Gamit ang lumang susi sa pinto ng kusina na ibinigay ni Rita, nakalabas ako sa bahay nang walang nakakakita, habang si Dario ay wala doon. Sumakay ako sa isang taxi patungo sa pribadong condo tower kung saan nakatira si Selena Robles. Alam ko ang lugar na ito dahil nakita ko ang address sa mga resibo ng bangko ng aking tatay. Nakatayo ako sa dilim ng kalsada, sa tapat ng gusali nakatingin sa malaking bintana ng penthouse sa itaas na palapag. Gamit ang isang pares ng maliliit na binoculars na dala ko mula sa bahay, nakita ko ang loob ng sala. Doon nakita ko si Dario. Nakasuot siya ng casual na damit, nakatayo sa tabi ng isang wheelchair kung saan nakaupo si Selena. Hawak ni Dario ang isang baso ng mamahaling alak, habang si Selena ay nakasandal sa kanyang dibdib. Nakikita ko ang kanilang mga muka. Tumatawa sila. Nagtatagay sila para sa kanilang nakatakdang tagumpay. Nagdiriwon sila habang iniisip na sa loob ng ilang oras mawawala na ako sa mundong ito. At ang buong ari-ariya ng aking ama ay magiging sa kanila na. Ang sakit na pumutok sa aking dibdib ay pinalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tinitigan ko ang muka ng aking asawa habang hahalikan niya ang labi ng kanyang kabit. Magsaya kayo ngayong gabi, Dario. Bulong ko sa hangin habang nakatitig sa kanila. Dahil ito na ang huling gabi na makikita niyo ang liwanag ng kalayaan. Ngunit sa mismong sandaling yon, habang nakataas ang baso ni Selena, biglang nagbago ang lahat. Nakita ko sa pamamagitan ng binoculars ang biglang paghawak ni Selena sa kanyang leeg. Ang kanyang baso ng alak ay mabilis na nabitawan at nabasag sa sahig. Nagsimula siyang manginig ng matindi at mula sa kanyang bibig ay biglang bumuhos ang maraming dugo na pumutik sa malinis na damit ni Dario. Nawalan ng malay si Selena at bumagsak mula sa wheelchair. Nakita kong nagpanik si Dario. Pinalibutan niya si Selena ng kanyang mga braso nang ininig ang kanyang mukha sa matinding takot. Mabilis siyang kinuha ang kanyang telpon at nagsimulang sumigaw sa kabilang linya. Sa pamamagitan ng natanggap kong tawag mula kay Nurse Rita na nasa linya rin ng ospital, narinig ko ang hysterical na boses ni Dario na sumisigaw sa emergency operator. Ihanda niyo ang operating room na yun din? Masyado nang mabilis ang organ failure ni Selena. Kailangan nating isagawa ang transplant na yung gabi. Ipasok niyo na si Maris sa kwarto at itaks ang anesthesia. Kunin niyo na ang kidney niya bago magbadaling araw. Matapos kong marinig ang hysterical na sigaw ni Dario sa telpo, no hindi ako tumakbo ng may takot. Sa halip, bumalik ako sa aming bahay sa pinakamabilis na paraan bago pa man makarating ang ambulansya at si Dario. Nang pumasok ako sa aking kwarto, hindi ko binuksan ang malalaking ilaw. Umupo ako sa gilid ng kama sa gitna ng kadiliman habang ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nag-iwan ng mahabang anino sa sahig. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang lumang pocket watch, ang tanging alaala na naiwan ng aking tatay na si Berto Villanueva. Dahan-dahan kong binuksan ang takip nito. Sa loob, naroon ang isang maliit na larawan, naming dalawa nung ako ay 10 taong gulang pa lamang. Naisip ko ang mga araw nung nabubuhay pa si tatay. Isang simpleng guro sa pampublikong paaralan, ngunit ang kanyang mga aral ay mas mahalaga pa sa anumang ginto sa mundo. Maris anak, tila naririnig ko ang banayad na boses ni tatay sa aking alaala. Ang tunay na yaman ng tao ay wala sa pera o sa mataas na posisyon. Ang tunay na yaman ay ang iyong dangal at ang kakayahang tumayo ng matuwid sa harap ng anumang kasamaan. Huwag mong hahayaan na kahit sinong tao ay tapakan ka o pakitang tao lang ang pagmamahal sa'yo. Lumapit ang isang luha sa aking mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang anak na handa nang ipaglaban ang pangalan ng kanyang pamilya. Biglaw nag-vibrate ang maliit na telepo sa aking kamay. Isang tawag mula kay Dr. Leandro. Maris, salubong ng mahinahong boses ni Leandro. Nasa labas na ng hospital ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ang mga kinatawan ng Philippine Medical Association.
Nakapwesto na rin ang mga lihim na camera sa loob ng operating room at sa observation gallery sa itaas. Ang kailangan mga lang gawin ay manatiling matatag. Salamat, Dr. Leandro. Bulong ko. Nakahanda na po ako. Hindi ko bibigwin ang tatay ko. Ipinagmamalahi ka ng tatay mo ngayon, Maris. Sabi ni Leandro, bago niya itinapos ang tawag. Mag-ingat ka. Pagkababa ng telepo, tumayo ako at naglakad patungo sa salamin sa loob ng banyo. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa ilalim ng malamig na ilaw. Nakatitig sa akin ang isang babaeng may mahabang buhok, ang buhok na palaging pinupuri ni Dario dahil nagmumukha daw akong mahinhin at madaling pasunurin. Palagi niyang sinasabi sa akin nung araw na ayaw niyang gupitin ko ang aking buhok. Kinuha ko ang isang matalas na gunting mula sa drawer. Bumilis ang aking paghinga habang hinahawakan ko ang malaking bundle ng aking buhok. Walang pag-aalinlangan, idinikit ko ang gunting sa malapit sa aking leeg at nagsimulang gumupit. Ang bawat pagputol ng gunting ay parang pagputol sa mga kadena ng aking nakaraan. Ang bawat lot ng buhok na pumapatak sa sahig ng banyo ay ang mga natitirang piraso ng nakaraag Maris. Ang marupok ang tanga at ang bulag na asawa na naniwala sa mga kasinungalingan ni Dario. Nang matapos ako, nakatayo sa harap ng salamin ang isang bagong babae. Maikli ang aking buhok, maayos na nakagupit sa tapat ng aking balikat. Ang aking mga mata ay wala nang natitirang takot, kundi isang matalas at malamig na determinasyon. Sa mismong sandaling yon, narinig ko ang malakas na pagbukas ng pinto ng bahay. Ang mga mabibilis at nagmamadaling hakbang ni Dario ay umalingaw-ngaw mula sa sala patungo sa kwarto. "Maris, Maris, nasaan ka?" Sigaw niya habang hihingal-hingal. Bumukas ang pinto ng banyo. Pumasok si Dario, ang kanyang muka ay namumutla at puno ng pawis mula sa matinding takot at pagmamadali. Ngunit nang makita niya ako na nakatayo sa harap ng salamin, may maikling buhok at may hawak na gunting, bigla siyang napahinto sa kaning lakad. Nawalan siya ng boses. Tinitigan niya ang aking bagong muka, pagkatapos ay tumingin siya sa mga lot ng buhok na nakakalat sa sahig. Maris? Utal niyang tanong habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at isang biglaang pangamba na hindi niya maipaliwanag. Anong ginawa mo sa buhok mo? Dahan-dahan kong ibinaba ang gunting sa ibabaw ng sink. Humarap ako sa kanya, ibinaba ang aking mga kamay sa aking tabi at pinalibutan siya ng isang malamig na titig. Inalis ko lang ang mga bagay na ayaw ko na, Dario. Mahinahon kong sagot, ang boses ko ay walang anumang kaba. Hindi ba't sinabi mo na may mahalagang mangyayari ngayong gabi? Handa na ako. Naramdaman ni Dario ang kakaibang lamig sa aking boses. Nakita kong lumunok siya ng laway at bahagyang lumayo ang kanyang katawan para bang nakaramdam siya ng isang pang-anib sa aking harap. Ngunit ang kanyang kasakiman at ang pagmamadali para iligtas si Selena at makuha ang aking pera ay mas mabilis na lumamon sa kanyang pagdududa. Inabot niya ang aking braso. Tara na! Naghihintay na ang ambulansya sa labas, kailangan ka na sa ospital. Tumango ako nang walang kaimik-imik. Habang hinahatak niya ako, palabas ng bahay, tumingin ako sa huling pagkakataon sa mga buhok na nakakalat sa sahig. Ang nakaraang Maris ay patay na. At ang taong pumatay sa kanya ay malapit ng magbayad. Nakarating kami sa St. Jude Medical Center, ganap na alauna ng madaling araw. Ang buong gusali ay tahimik at nababalot ng malamig na dilim maliban sa liwanag ng mga ilaw sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang main operating wing. Dinala ako ni Dario sa isang nakahiwalay na preparation room. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis. Ang kanyang mga mata ay walang patumangga sa paggalaw habang inaatasan ang mga nurse. "Isuot niyo na sa kanya ang surgical gown?" Utos ni Dario kay Nurse Rita na nakatayo sa tabi ng pintuan. Ihanda niya na ang IV line. Gusto ko pagpasok ko sa operating room tulog na siya. Tumingin sa akin si Nurse Rita. May isang mabilis na pagkindat na ipinadala sa akin ng kanyang mga mata, isang lihim na senyales na nakahanda na ang lahat. "Sige na, Dario," mahinahon kong sabi habang nakaupo sa gilid ng higaan. "Gawin mo na ang dapat mong gawin." Tumingin sa akin si Dario nang may huling ngiti ng tagumpay.
Magpahinga ka na, Maris. Kapag nagising ka, tapos na ang lahat. Nang makalabas si Dario sa kwarto para maghugas ng kanyang mga kamay at isuot ang kanyang green surgical suit, mabilis na kumilos si Nurse Rita. Hindi ako pinatutulog ng totoong sedative. Ang ipinasok sa aking IV line ay isang simpleng saline solution lamang na walang anumang gamot. Mabilis akong pinalabas ni Rita sa pamamagitan ng pinto ng fire exit sa likod ng kwarto, kung saan naghihintay ang 2 pumatay na gwardiya na pinalitan ng mga lihim na pulis sa ilalim ng utos ni Dr. Leandro. Dinala ako sa itaas na palapag sa loob ng observation gallery na nakatitig sa gitna ng operating room mula sa likod ng isang malaking one-way mirror glass window. At sa gitna ng operating room sa ibaba ang tunay na bitag ay dahan-dahang nagsimulang magsarado. Dahil sa matinding pagmamadali at panic, para iligtas si Selena na nag-aagaw buhay sa katabing ICU, hindi na ginawa ni Dario ang karaniwang dubling pagsusuri sa medical na record ng pasyente sa ibabaw ng mesa. Para sa kanya, ang taong nakahiga sa mesa na nakabalot sa malaking green surgical drape na tanging ang bahagi ng tiyan at tagiliran lamang ang nakalabas ay walang iba kundi ako si Maris. Ang hindi alam ni Dario sa tulong ni Dr. Leandro at sa bisa ng Emergency Audit Agreement na pinasukan ni Pilar Robles kanina, si Pilar mismo ang ina ni Selena ang inihiga ni Rita sa mesa matapos itong bigyan ng totoong pampatulog para sa kanyang sariling paunang gamot. Pumasok si Dario sa operating room. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, nakasuot ng malinis na sterile gloves at green mask na tumatakip sa kalahati ng kanyang muka. Ang kanyang mga mata sa ibabaw ng maskara ay puno ng matinding kayabangan at kawalan ng awa. Kinuha niya ang scalpel mula sa hawak ng nurse. Nakahanda na ba ang recipient sa katabing kwarto? Tanong ni Dario sa surgical staff. Nakahanda na po, Dr. Sarmiento, sagot ng isang nurse sa kanyang tabi. Naka-standby na ang kidney transplant team para kay Miss Selena. Mabuti, nuumisi si Dario sa ilalim ng kanyang maskara. Tumingin siya sa pasyenteng nakahiga sa kanyang harap na akala niya ay ang kanyang asawa. Patawarin mo ako, Maris. Ngunit mas kailangan ng mundo si Selena kaysa sayo, at mas kailangan ko ang pera ng tatay mo. Inilapit ni Dario ang matalas na dulo ng scalpel sa balat ng pasyente. Nakatayo ako sa itaas ng observation gallery, nakasandalang aking mga kamay sa malamig na salamin. Kasama ko sa dilim si Dr. Leandro, ang Head of Legal Affairs ng ospital, at 3 matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang mga lihim na camera sa mga sulok ng silid ay nakatutok ng diretso sa bawat galaw at salita ni Dario. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit wala nang takot. Mayroon na lamang isang malamig na paghahatol na naghihintay na pumutok. Ibinaba ni Dario ang scalpel. Ginawa niya ang unang hiwa sa balat ng pasyente. Ngunit habang dahan-dahan niyang ibinubukas ang layer ng balat at taba para hanapin ang kinaroroonan ng kidney, biglang huminto ang mga daliri ni Dario. Napakunot ang kanyang noo sa ibabaw ng kanyang maskara. Bumagal ang kanyang mga galaw. Tinitigan niya ng mabuti ang nakalabas na tissue at balat ng pasyente sa ilalim ng malakas na ilaw ng operating lamp. Bilang isang napakagaling na surgeon, kilalang-kilala ni Dario ang anatomy ng katawan ng tao. At ang balat na kanyang kinakaharap na yon, ang kapal ng taba, ang kawalan ng elasticity, at ang mga kulubot sa paligid ng balakang ay hindi balat ng isang 30 taong gulang na babaeng tulad ko. Ito ay balat ng isang matandang babae na nasa bandang 55 taong gulang na nagsimulang mamuo ang cold sweat sa noo ni Dario. Ang kanyang mga kamay na humahawak sa scalpel ay biglang nagsimulang manginig. Ano ito? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay puno ng matinding pagtataka at kaba. Bakit ganito ang tissue density? Hindi ito ang katawan ni Maris? Sa gitna ng kanyang matinding pagtataka at takot, ang malaking green surgical drape na tumatakip sa mukha ng pasyente ay biglang dahan-dahang gumalaw. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Dario. Ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa kanyang dibdib habang ang malamig na pawis ay gumugulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Sa gitna ng matinding kaba at takot, binitiwan niya ang scalpel sa ibabaw ng tray ng mga kagamitan.
Inabot ng kanyang nanginginig na kamay ang dulo ng green surgical drape na tumatakip sa mukha ng pasyente ang nakahiga sa mesa. Sa isang mabilis at marahas na hila, itinapon niya ang tela. Nawala ng hininga si Dario. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas mula sa kanilang mga pwesto sa matinding gulat at kilabot. Ang taong nakahiga sa mesa ng operasyon na may sugat na mula sa unang hiwa ng kanyang scalpel ay hindi si Maris. Ito ay isang matandang babae na may mga kulubot sa mukha at may bahagyang bukas na bibig dahil sa anesthesia. Ito ay si Pilar Robles, ang ina na kanyang kabit na si Selena. Pilar? Sigaw ni Dario. Ang kanyang boses ay naging manipis at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Bakit nandito si Pilar? Nasaan si Maris? Nasaan ang asawa ko? Mabilis siyang lumingon sa mga nurse at surgical staff sa kanyang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman sa kanila ang gumalaw para tulungan siya. Nakatayo lang sila, ang kanilang mga muka ay seryoso at walang anumang gulat. Si Nurse Rita ay dahan-dahang lumayo mula sa mesa at tumayo malapit sa pinto, ang kanyang mga kamay ay nakakross sa kanyang dibdib. Rita, anong ibig sabihin nito? Gulugulong sigaw ni Dario habang itinuturo ang nakahigang si Pilar. Bakit ang babaeng ito ang dinala niyo rito? Sinong nagpalit ng pasyente? Walang sumagot sa kanya. Ang buong operating room ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit bago pa man makahakbang si Dario patungo sa pinto, biglang nagkaroon ng pagbabago sa sistema ng kuryente ng silid. Ang mga malalaking operating lamps sa itaas ay mabilis na namatay, at pagkatapos ng ilang segundo ng kadiliman, muli itong sumiklab ng mas maliwanag at mas nakatutok sa mismong pwesto kung saan nakatayo si Dario. Isang matalim at malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa intercom speaker sa sulok ng silid. Naghanap ka ba ng asawa mo, Dario? Ang boses na iyon ay nanggaling sa speaker. Isang boses na napakapamilyar sa kanya. Isang boses na napakalamig, napakatatag at walang anumang bakas ng kahinaan. Ito ang aking boses. Mabilis na tumingala si Dario patungo sa itaas na bahagi ng silid sa malaking glass window ng observation gallery na nakatitig sa operating room. Ang window na iyon ay palaging madilim at nakasara, ngunit sa pagkakataong ito, ang malalaking kortina na tumatakip dito ay dahan-dahan at marahang hinatak pabalik. Bumukas ang paningin. Sa likod ng salamin, sa ilalim ng maliwanag na spotlight na nakatutok sa akin, nakatayo ako. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na coat, maikli ang aking buhok, at ang aking mga kamay ay maayos na nakalagay sa aking harap. Tinitigan ko siya ng diretsyo mula sa itaas. Ang aking mga mata ay parang isang hukom na handa nang magbasa ng hatol sa isang kriminal. Sa tabi ko nakatayo si Dr. Leandro, ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation na may hawak na mga dokumento at video recorder at ang mga kinatawan ng medical board. Nang makita ako ni Dario, tuluyan siyang nawala ng lakas. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Napaorong siya ng 2 hakbang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa akin sa likod ng salamin. Maris, gila-gilalas niyang sigaw, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong operating room sa pamamagitan ng microphone ng intercom. Paano ka napunta riyan? Nung ginagawa mo riyan? Nandito ako para panoorin ang huling operasyon mo bilang Dr. Dario. Sagot ko. Ang aking boses ay walang anumang emosyon ng galit, kundi isang purong hustisya. At para ipakita sa'yo kung paano mo dahan-dahang pinatay ang sarili mo gamit ang sarili mong mga kamay. Mali ito, May, nagsabotak sa akin. Hysterical na sigaw ni Dario habang tinatangkang lumapit sa pinto ng operating room. Ilabas niyo ako rito eh. Susumbong ko kayo sa pulisya. Ito ay isang illegal na detensyon. Huwag ka na mag-aksaya ng laway, Dario. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa microphone sa aking harap. Ang pulisya na sinasabi mo ay nandito na sa tabi ko. Nakahawak si Dario sa gilid ng mesa ng operasyon habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa nakahigang si Pilar at sa akin na nasa itaas ng salamin. Ang kanyang paghinga ay naging napakabilis
at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot at galit. Maris! Sigaw niya, ang kanyang boses ay naging garalgal sa intercom. Anong ibig sabihin nito? Paano mo nagawa ito sa akin? Asawa mo ako. Ako ang nagligtas sa iyo mula sa hirap. Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa pwesto mo ngayon. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na niiti. Ikinasal ka sa akin, Dario, hindi dahil sa mahal mo ako. Ikinasal ka sa akin dahil alam mong ang tatay ko ay may malaking ari-arian na maiiwan sa akin. At ginamit mo ang tiwala ko para dahan-dahang ubusin ang aming yaman. Walang katotohanan yan! Hysterical na sigaw ni Dario habang dinuduro ako gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ang pera ng tatay mo ay para sa atin. May karapatan ako roon dahil ako ang nag-alaga sa kanya. At ang kidney mo? Bakit pa napakamaramot mo? Isang kidney lang naman ang kailangan ni Selena para mabuhay? Sikat na pamilya sila, Maris. Kapag nabuhay si Selena, mas makikilala ako sa buong mundo, mas madaming pera ang papasok sa atin. Doon ay tuluyang lumabas ang tunay na kulay ng kanyang dumi. Ang kanyang kasakiman ay wala ng anumang harang. Sa harap ng mga opisyal ng batas at ng medical board, inamin niya ang kanyang madilim na hangarin nang walang kaabog-abog dahil sa matinding pagkabaliw sa takot. Kaya pala gumawa ka ng fake na consent form? Tanong ni Dr. Leandro mula sa aking tabi. Ang kanyang boses ay pinalabas din sa speaker ng operating room. Inamin mo ba, Dr. Sarmiento, na sadyang pineke mo ang pirma ng asawa mo para makuha ang kanyang organ ng walang pahintulot? Oo, ginawa ko. Sigaw ni Dario habang hinahampas ang kanyang kamay sa ibabaw ng metal na mesa. Sino ba ang makakaalam ako? Ang surgeon dito, ako, ang may hawak na mga records. At sino ba si Maris? Isang simpleng babae lang na walang alam sa medisina. Madaling sabihin sa report na nagkaroon ng anesthesia complications habang ginagawa ang surgery. Isang mabilis na paghinto ng tibok ng puso at tapos na, walang mag-iimbestiga sa akin dahil ako ang pinakamagaling dito. Bumalik ang katahimikan sa buong silid pagkatapos ng kanyang huling sigaw. Tumingin si Dario sa paligid ng operating room. Nakita niya ang mga mata ng kanyang sariling surgical staff na nakatingin sa kanya ng may matinding pandidiri at pagkaawa. Doon lamang dahan-dahang bumalik ang kanyang katinuan. Napakunot ang kanyang noo at ang kanyang mukha ay tuluyang nawala ng buhay nang ma-realize niya kung ano ang kanyang mga binigkas na salita. Hindi... Bulong niya habang dahan-dahang itinatakpan ang kanyang sariling bibig gamit ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo ni Pilar. Hindi ko yun ibig sabihin, Maris. Sweetheart, nagbibiro lang ako. Nabigla lang ako dahil kay Selena. Patawarin mo ako. Yumuko si Dario sa harap ng salamin habang ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito. Maris, pakinggan mo ako. Mahal kita. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa ating kinabukasan. Huwag mong sirain ang career ko. Huwag mong sirain ang buhay ko. Tumingin ako sa kanya. Ngunit walang anumang awa na pumasok sa aking puso. Ang lalaking ito ay pumatay sa aking tatay. Ang lalaking ito ay nagplano ng aking sariling kamatayan habang ako ay natutulog sa kanyang tabi gabi-gabi. Ang bawat salita ng pagmamakaawa na lumalabas sa kanyang bibig na yon ay parang dumi na hindi ko kailanman papayag ang dumikit muli sa aking buhay. Inabot ko ang microphone ng intercom. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng bato na magsalita ako. Dario Sarmiento, dahan-dahan kong sabi. Ang career mo, ang reputasyon mo, at ang iyong kalayaan ay opisyal ng patay ngayong gabi. At hindi mo na kailanman magagamit ang iyong mga kamay para pumatay ng ibang tao. Kasabay ng aking huling salita, bumukas ang malaking pinto ng operating room. Pumasok ang 4 na armadong opisyal ng National Bureau of Investigation kasama ang mga pulis. Mabilis nilang pinalibutan si Dario at hinawakan ang kanyang mga kamay para lagyan ng posas. Hindi nagtagal ang gabi ng pagdakip. Nang mailabas si Dario mula sa operating room, na nakaposas, mabilis ding kumalat ang balita sa buong Der Ospital. Ang sikat na Biyernes, na dapat ay araw ng aking kamatayan, ay naging araw ng kanilang paghuhusga. Habang inalalabas si Dario sa main lobby ng ospital, kung saan marami nang naghihintay na mga reporter,
Nakita ko rin ang paglabas ng mga pulis mula sa katabing silid pasyente. Doon nakita ko si Selena Robles. Nakasakay si Selena sa isang gurney. Ang kanyang muka ay namumutla at puno ng mga tubo ng oxygen. Nang malaman niya na si Dario ay naaresto at ang operasyon ay hindi na itutuloy, tuluyan siyang dinalaw ng matinding takot at panic. Ang kanyang kondisyon ay biglang lumala dahil sa matinding stress at ang kanyang mga bato ay tuluyang bumigay. Dario, sigaw ni Selena, habang umiiyak at inaabot ang kanyang nanginginig na kamay patungo kay Dario na pinapalibutan ng mga pulis. Huwag niyo kaming iwan. Paano ang buhay ko? Paano ang kidney ko? Ngunit hindi na siya matulungan ni Dario. Ang lalaking akala niya ay gagamit ng kapangyarihan para iligtas siya ay nakayuko na ngayon ang kanyang mukha. Ay natatakpan ng kanyang mga kamay na may posas habang pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa mga kamera ng media. Humarap si Selena sa aking pwesto. Nang makita niya ako na nakatayo ng matuwid sa tabi ni Dr. Leandro, nakita ko ang galit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Mares, bulong niya sa pagitan ng kanyang paghingal. Maawa ka sa akin, ibigay mo na ang kidney mo, mamamatay ako. Tumingin ako sa kanya nang may malamig na muka. Ang buhay mo, Selena, ay hindi ko kailanman pag-aari para ibigay. Ngunit ang buhay ko at ang pera ng aking ama ay hindi mo kailanman makukuha para pambayad sa iyong mga kasalanan. Harapin mo ang iyong sakit sa loob ng kulungan. Ipinasok si Selena sa ambulansya para ilipat sa isang secure hospital ward ng gobyerno, kung saan siya ay sasailalim sa dialysis habang naghihintay ng kanyang sariling paglilitis bilang kasabwat sa tangkang pagpatay at pagnanahaw ng ari-arian. Pagkalipas ng isang linggo, nagpunta ako sa detention center ng City Jail kung saan pansamantalang nakakulong si Dario habang inaayos ang kanyang kaso sa korte. Hindi ako nagpunta roon para umiyak. Hindi ako nagpunta roon para magtanong kung bakit niya ako pinagtaksilan. Alam ko na ang lahat ng sagot. Nagpunta ako roon bilang isang malayang babae na handa ng putulin ang huling tali ng aking nakaraan. Nang maupo si Dario sa tapat ng salamin sa visitation room, nakita ko ang malaking pagbabago sa kanyang hitsura. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang malinis na doctor's coat ay napalitan ng isang orange na uniforme ng preso at ang kanyang mga mata ay wala nang natitirang kayabangan. Nang makita niya ako, mabilis niyang hinawakan ang intercom telephone sa kanyang tabi. Kinuha ko rin ang telepo no sa aking pwesto. Maris. Sweetheart. Umiiyak niyang panimula, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Tulungan mo ako. Pakiusap. Bawiin mo ang kaso. Sabihin mo sa kanila na nagkaayos na tayo bilang mag-asawa. Hindi ko kayang mabuhay dito sa loob. Maraming masasamang tao rito. Binubugbog nila ako. Tinitigan ko ang kanyang muka. Wala akong naramdamang kahit anong galit o sakit. Tanging isang purong kawalan ng pakiramdam ang natitira sa aking puso para sa kanya. Napakasimple lang ng lahat, Dario. Malamig kong sagot. Nung pinatay mo ang tatay ko at binalak mong kunin ang aking organ para ibigay sa kabit mo, naisip mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman ko? Naisip mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang mabuhay sa piling ng isang demonyong tulad mo? Nagkamali ako, Maris. Nabulag ako sa pera. Ngunit mahal kita. Maniwala ka sa akin? Pagsisinungaling niya ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakatok sa makapal na salamin na naghihiwalay sa aming dalawa. Mula sa aking bag, inilabas ko ang isang puting papel. Isang opisyal na kasunduan para sa absolute divorce at ang pagbawi sa lahat ng karapatan niya sa aking ari-arian. Sa ibaba nito, may nakasulat na aking tunay na pirma, isang malinis at matatag na pirma na nagpapakita ng aking kalayaan. Inilagay ko ang papel sa ilalim ng maliit na slot sa ilalim ng salamin patungo sa kanyang pwesto. Pirman mo ito, Dario? Sabi ko ng may mahinahong boses. Ito ang huling bagay na gagawin mo para sa akin bilang asawa. Hindi ko ito pipirmahan. Gulugulong sigaw niya. Hindi mo ako pwedeng iwan, Maris. Kapag pinirmahan ko ito, wala na akong makukuhang anuman sa'yo.
kahit hindi mo ito pirman ang korte na ang magdedeklara ng pagpapawalang bisa ng ating kasal dahil sa iyong mga krimen. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Inilalagay ko lang ito sa harap mo para makita mo kung paano mo tuluyang nawala ng karapatan sa buhay ko. Ibinaba ko ang telepo. Tumalikod ako at nagsimulang lumakad patungo sa pinto ng labasan. Sa aking likuran, narinig ko ang hysterical na pagsigaw ni Dario habang tinatamaan ng kanyang mga kamao ang salamin. Ngunit hindi ako lumingon. Hindi ko kailanman ibabalik ang aking tingin sa isang taong dumi sa aking buhay. Nang lumabas ako sa pinto ng detention center, sumalubong sa akin ang napakainit at napakaliwanag na sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay napakagaan at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. 6 na buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng paghusga sa St. Jude Medical Center. Ang mga balita sa telebisyon at pahayagan tungkol sa kaso ni Dario Sarmiento ay dahan-dahan nang napalitan ng mga bagong balita, ngunit para sa akin, ang bawat aray na lumilipas ay isang araw ng panibagong pagsisimula. Sa tulong ng mga abogado at ni Dr. Leandro, matagumpay kong nabawi ang lahat ng ari-arian at pera na iniwan ng aking tatay na si Berto Villanueva. Ang mga lupain sa probinsya at ang 10 milyong piso sa bangko ay tuluyan ang nailipat sa aking pangalan nang walang anumang banta mula sa pamilya Sarmiento. Ngunit hindi ko ginamit ang pera niyon para sa karangyaan o para maghiganti pa sa mga taong sumira sa aking buhay. Alam ko na ang pinakamahusay na paraan para parangalan ang alaala ng aking tatay ay ang gamitin ang kanyang iniwan para sa kabutihan ng iba. Sa pakikipagtulungan ko kay Dr. Leandro, itinayo namin ang isang gusali malapit sa labas ng Manila. Isang maganda at simpleng gusali na may malalaking bintana, kung saan malayang pumapasok ang liwanag ng araw at ang sariwang hangin mula sa mga puno sa paligid. Ito ang Berto Villanueva Foundation for Patient Protection. Ang sentrong ito ay naging isang silid-tulungan para sa mga mahihirap na pasyente na walang kakayahang magbayad para sa kanilang mga medical na pangangailangan at higit sa lahat para sa mga biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at sa pilitang medical na procedure tulad ng naranasan ko. Dito, nagbibigay kami ng libreng legal assistance at sapat na proteksyon sa kanilang mga karapatan bilang pasyente. Ngayon, ang araw ng aming opisyal na pagbubukas. Nakatayo ako sa harap ng gusali, nakasuot ng isang simpleng puting damit na hanggang tuhod. Ang aking maikling buhok ay dahan-dahang hinahangin ng amian at sa aking mukha ay wala ng bakas ng lungkot o takot na nagpahirap sa akin nung nakaraang taon. Tumingala ako sa malaking brass sign na nakasabit sa itaas ng pinto ng sentro. Ang pangalan ng aking tatay ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Maris? Isang banayad na boses ang tumawag sa akin mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Dr. Leandro na lumalapit habang hawak ang isang plore anang mga sariwang bulaklak. Kasama rin niya si Rita na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isa sa mga nangungunang nurse at coordinator ng aming foundation. May ngiti sa kanilang mga mukha, isang ngiti na puno ng tunay na kapayapaan at pag-asa. Nakahanda na ang unang grupo ng mga pasyente sa loob, Maris, nakangiting sabi ni Rita. Napakasaya nila dahil sa wakas ay may makikinig na sa kanilang mga boses. Salamat, Rita. Salamat, Dr. Leandro. Sagot ko habang hinahawakan ang pocket watch ng aking tatay sa loob ng aking bulsa. Pumasok na tayo sa loob. Bago ako humakbang patungo sa pinto, huminto muna ako ng ilang segundo. Ipinatung ko ang aking kanang kamay sa aking dibdib sa ibabaw ng aking puso na ngayon ay tumitibok ng napakatatag at napakalakas. At naramdaman ko rin ang aking kanang tagiliran. Walang sugat doon. Walang bakas ng operasyon. Ang aking katawan ay nanatiling buo at malinis, ligtas mula sa mga kamay ng taong nagtangka nitong nakawin. Napatunayan ko sa aking sarili na ang aking halaga ay hindi kailanman matutukoy ng isang taong nagnanais na gamitin ako bilang kasangkapan. Ang aking katawan, ang aking buhay, at ang aking danggal ay akin lamang, at walang sinumang makakapagtakda ng aking kamatayan para sa kanilang sariling kasakiman. Ang sugat ng pagtataksil
ay nag-iwan ng isang malalim na sye sa aking puso. Ngunit ang sye na yon ay hindi natanda ng sakit. Ito ay naging isang simbolo ng aking tagumpay at ng aking pangako na manatiling matatag para sa mga walang kakayahang lumaban. Huminga ako ng malalim. Pinalipas ang huling alaala ng nakaraan at nakangiting humakbang patungo sa loob ng gusali para salubungin ang mga taong naghihintay sa aking tulong. Habang nakatingin si Maris sa unti-unting pagdagsa ng mga tao sa bagong sentro, ramdam na ramdam ang init ng bagong simula na tila nagpapawi sa lahat ng lamig ng nagdaang bagyo. Mga mahal kong tagapakinig, narito po tayo sa dulo ng isang napakakulay at napakasakit na paglalakbay ni Maris. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa kanya mula sa dilim ng pagtataksil hanggang sa liwanag ng kanyang muling pagkabuhay. Habang sinusulat ko ang bahaging natuklasan niya ang wad na pirma sa papel na nagtatakda ng kanyang kamatayan, hindi ko mapigil ang mapaisip kung gaano karaming tao sa labas ng ating mga tahanan ang kasalukuyan ding nakakaranas ng ganitong uri ng panlilinlang mula sa mga taong inaakala nilang kanilang kanlungan. Sa kwentong ito, may isang munting bagay na nagligtas sa katinuan ni Maris ang lumang orasan ng bulsa ng kanyang yumaong ama. Ang orasang ito ay hindi lamang nagpapakita ng oras, kundi ito ay sumisimbolo sa ating sariling takbo ng buhay. Sa totoong buhay, madalas nating hinahayaan ng ibang tao na siyang mag-ikot ng susi ng ating orasan. Hinahayaan natin silang magtakda kung kailan tayo dapat gumalaw, kailan dapat huminto, o kung gaano kabilis ang tibok ng ating puso. Ngunit ang natutunan natin kay Maris, kapag napansin mong ang takbo ng iyong orasan ay hindi na para sa iyong sariling kabutihan, may karapatan kang bawiin ang susi. May kapangyarihan kang hilingin na huminto ang kanilang oras sa iyong buhay at simulan ang sarili mong pag-ikot sa sarili mong ritmo ng may buong danggal. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Maris, magagawa niyo rin. Kayaan magpatawad sa sarili at tuluyang iwanan ang nakaraan upang magsilbing lakas para sa iba. Ano po ang inyong masasabi sa naging desisyon niya sa huling bahagi? Habang pinapakinggan niyo ang kwentong ito, nasaan po kayo ngayon? At ano ang inyong pasalukuyang pinagkakabalahan? Nawa ay ibahagi ninyo ang inyong mga kwento ng pakikipaglaban at tagumpay sa ating comment section sa ibaba. At huwag niyo sanang kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong mapukaw na puso. Pamagat ng kwento, ang orasan ng aking dangal. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas, inihandog para sa lahat ng mga kasalukuyan at dumaan sa katulad na pagsubok. Paunawa ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay muling isinulat bilang katang-isip lamang na hindi naglalayong magsalita o umatake sa kanino man. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at para maghatid ng positibong mensahe.